Magandang araw mga ka-abi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin at hindi ko na videoan yung pag-uwi na itong kalapate natin. Medyo mabilis pa yung pag-uwi niya, 1050 pa yung naging speed dito. So first lap na 6 laps ng BBC. So bali pangalawang 6 laps na ng BBC o yung pangalawang fan race na to. So bali ang una kasing nilaruan natin patibayan. So yung sumunod na palaro na 6 laps hindi tayo sumali. Ngayon lang tayo sumali. So hindi ko naman na-video kasi sakto. Ayan, siguro kung baka narinig nyo ngayon merong tumutunog. So basura kasi yun dito sa amin. Kumukolekta ng basura. So sakto pagdating niya saka yung basura nandito saglit lang kasi dumaan yung basura. Ang una kong inayos yung basura bago nga natin i-clock tong kalapati natin. Kaya hindi ko na-videohan. So baka kasi may iwan yung mga basura natin dito once a week, kuminsan once every 2 weeks yun kumuha. So kaya ang ginawa ko, inuna ko na yung mga basura dito kasi matatambakan tayo ng basura, babaho. Ayan. So hindi natin na-videoan yung pagdating. So saglit lang pagbaba sa bubong dumapo na nga agad dito, pumasok na. So na-clock na natin 1050 pa kahit na wala siyang training. Kaso ayan, makikita nyo naman mukhang mukha siyang gusgusin. So basa kasi kanina yung kamay ko. Nung kinlock natin to, hinuli ko, basa yung kamay ko kasi nga nagsabon ako ng kamay bago hawakan tong kalapati natin at i-clock kasi nga humawak ako ng basura. Ayan. Okay naman yung kondisyon niya. So medyo nauuhaw lang pag uwi. Ayan. Kaso wala pa tayong patuka. Bibili pa lang ng patuka. Medyo mabilis siya nakauwi ngayon. You know? Ayan. So mabilis kasi talaga yung lahi nito mga kabi. Nag-i-speed nga ng 1213 itong ibon natin na to. Saka yung mga kapatid niya. So hindi lang talaga pinalad to. Talagang kumisan kasi sa kalapate. Kapag ano tawag dito? Kapag namamaris na talaga naglalayas yung mga kalapate. Ito nga, hindi ko na tinotos to. Hindi ko na sineself-toss. Kahit self-toss mga kabi, hindi ko sineself-toss to. So kasi nga mga kabi parang meron siyang inuuwian dito na malapit lang siguro sa amin. Siguro mga 2 bayan, 3 bayan yung inuuwian niya. So meron siya inuuwian dito. Pagka sinelf-toss natin, kinabukasan na umuwi. Ayan, pero malapit. Pero yung hagis nito sa training, malayo na nga mga kabi. Kahit papaano, medyo malayo-layo na. So derby na nila sa susunod na lap. So bali susunod na hagis nito mga kabi first lap na ng derby ng BBC. Ayan. So bali hindi natin siya niloading ng mga training nga sa BBC o sa kahit sa ang club. So na-loading natin siya patibayan 6 laps to 6 laps ulit ngayon. Tapos nakapagpasabay ata tayo na minsan sa mid-toss 1 beses o 2 beses. So yun lang yung pinaka-training niya. So nag-self-toss tayo ng 1 beses. Kaso nga kinabukasan na siya umuwi. Kaya simula nun hindi ko na siya sine-self-toss kasi nga baka kung saan na naman magpunta. Kasi nung una kong self-toss nito kasi bali ang istorya nito mga kabi nung una kong bala ko na talaga siya ilaban. Unang mga summer race pa lang. Ang problema nga sinelf-toss natin after 1 month ata bago bumalik kaya hindi siya nakasali. So nung bumalik siya ngayon pinarisa ko ng puti. Ito mukhang may tama yung puti natin. Ngayon ko lang napansin no. May tama yung pakpak. Hindi makita sa video. Pero check ko mamaya mga kabi. Titingnan natin kung may tama yung pakpak na ito. Pero hindi ko naman pinapakawalan to. Ilang araw ko hindi pinapakawalan to. Kaso baka nadadaga kasi mga kabi. Kapag nadadaga delikado yung mga kalapati natin. Tingnan nyo, makinis na makinis ito. May tama yung pakpak niya no. Uka yung kaliwang pakpak niya. Titingnan ko mamaya kung ano nangyari. Baka may kagat na ng daga. Ayan. Tapos ito mga young bird pala natin mga kabi. Ito hindi ko pa nga na-viewing ulit. Tetapan ko yung mga pakpak nito. So hindi pa tayo nakakabili ng pakpak tuloy ng tape. So tetapan ko yung mga pakpak nila, yung mga bagwis. Tapos papakawala natin dito para masanay. So yun yung pinaka-viewing nila. Pero na-viewing na to, ilang araw nang na-viewing to. Ayan. Tapos ito yung parang lumalaki ata bulutong mo totoy. Ayan. Ayan yung nag-iisa natin pang summer. Ayan. Tapos yung mga in-stock bird natin mga kabi mukhang puro babae. So hindi ko alam kung may lalaki. 4 ata First time natin mag-stock bird First time natin mag-breed ng stock bird mga kabi puro pa ata. Puro babae pa yung 4 na young bird puro babae. Anak ng tokwa ka ako Ano kaya nangyari?
So, ang mangyayari niyan mga kabi, kailangan pa natin mag-breed para makakuha tayo ng barako. So, bala ko sana kasi doon mga kabi, yung apat na yun, sila pagbabangga-banggain ko kasi magkakaiba naman sila ng magulang. So, isang lahi, magkakaiba ng magulang. Ayan, bali naka-infuse na rin yung lahi ng Falcon line natin, saka yung mga ano natin, mga itim natin na kalapate. Ayan. So, update naman tayo dito. Tingnan ko nga kung anong katawan nito, maganda. Ayan, ito yung katawan. Ayan, so medyo namayat siya. Ayan. Okay naman. So, susubuan lang pala natin. Hindi ko pa pala nasusubuan. Hindi pa rin natin napapainom ng tubig. So, umorder pala ako ngayon mga kabi ng electrolytes na may kasamang amino acid sa Lazada. So, hindi pa dumadating. Baka bukas pa dumating yun mga kabi. Papakita ko sa inyo. So, yun yung pinaka-electrolytes natin na gagamitin bago loading. So, hindi kasi tayo nagbibigay ng vitamins dito. Ayan. Hindi natin binibigyan ng vitamins yan. Puro herbal lang mga kabi. So, yun lang yung pinaka magiging vitamins siya. Umorder tayo. Powder yun. So, para maliit na maliit lang yung makakonsume niya na vitamins at hindi masyado maka-apekto. So, mukhang hiyang siya ng walang vitamins pero mukhang nadurog yung katawan niya mga kabi. At pumayat nga yan. So, bali, marami kasing pellet. Medyo marami yung pellet ng patuka natin. So, para sa akin kasi hindi maganda yung patuka natin yun na yun. Kaso, nasimulan na natin. So, yung kasama ko kasi naghahalo. So, hindi na yung halo nung patuka natin. So, para sa akin, mas maganda pa rin yung halo natin nung nakaraan. So, nung tayo ang naghahalo ng patuka. So, para sa akin yun mga kabia. Pero, try nyo na lang din. Yan. So, pwede nyo naman i-try at wala naman, libre lang naman ng pag-try. Pero, ano kasi yan, risky din kasi kung minsan pagka sa patuka, isang malaking factor yan sa pagkakalapate. Yan. Okay naman, sabi ko nga sa inyo mga kabi, magiging checkered, naging checkered nga yung anak nila. So, nagkaanak kasi ng checkered to mga kabi, buti hindi nga batik. So, kadalasang anak nito, checkered na batik, ganyan yung kulay, kaso batik. Yan. Unang young bird. Tapos dito naman dalawang blue bar, kinis. So, hinihintay ko na lang mag-itlog ulit to. Natuyuan na pala ng natuyuan na ng tubig. So, kulang tayo sa pagbibigay ng tubig. Maglalagay lang tayo ng tubig mga kabi. Ayan. Okay naman yung kondisyon nila. Hindi pa nagkakabulutong. Ayan yung breeder natin. Kawawa naman tong breeder natin na to. Pag hindi natin naasikaso, ang ganda pa naman. Kinis. So, quality mga kabi. Nakita nyo naman siguro. So, ito yung paborito kong breeder na ginagamit ngayon. Kasi nga sila ang pinakamaganda kondisyon nung na-breed natin. So, pero ang gusto ko talaga dyan mga kabi, ito, pakita ko sa inyo. Nandito sa labas natin yung choco na may dalawang anak. Tapos, bali, bibigay pa natin kay paring Molo yung isa, yung isang anak nga. So, hindi ko alam kung ano yung sa kanya, pero nasuksukan na nga namin ng singsing. So, check natin mamaya. Pakita ko sa inyo ngayon. So, ito mga kabi, yung paborito ko sana na breeder. Kaso nga, nawala sa kondisyon to. Itong kak natin, bigla nawala sa kondisyon. Pero ngayon, nakakukondisyon na siya. Pero yung hen naman ang nawala sa kondisyon. Nakita niyo siguro. Medyo nawala sa kondisyon yung hen. Yung kak naman natin ngayon, ang gumaganda yung kondisyon. Yan, si Gataran. Ayan. So, ito yung anak niya, choco ata isa. Baka ko nga. Tingnan natin. Ito, blue bar ata itong isa. Blue bar siguro rin. Ayan, blue bar siguro yan. Ay. Ito siguro magchochoko. Ito ata sa atin. Ayan. Baka magchoko to. Choco nga siguro. Ayan, medyo light siya. Mas light siya ng kulay dun sa isa. So isa medyo dark. Pero ano siguro yung blue bar. Ayan. So yun yung update natin ngayon sa mga video natin. Bali nag-clock pa yung kalapate natin. Ay nag-iisang pang laban natin ng summer ngayon. Nag-clock naman siya. Medyo mabilis-bilis pa yung clock niya. Kahit na walang training. So pwede pala yun. Possible pala na pwedeng mangyari na kahit na walang training yung kalapate, makakauwi kahit pa paano mabilis pa yung speed.
So, yun lang. So, pero wag niyong gagayahin yan. Yung ginawa ko na yan, wag niyong gagayahin. At hindi ko nga ina-advise sa inyo na gayahin. Kaya, bali ngayon ko lang ginawa yan. Kasi nga, no choice tayo. Dahil nga, meron nga inuwi yan na kalapati. Na bahay yung kalapati natin. Namamaris kasi yun eh. Mahirap talaga kapag namamaris yung kalapati. So, yun nga. Happy flying sa inyo. God bless.